Genesis Kapitulo 10. Ito nga ang salit-saling lahi ng mga anak ni Noe, si Sem, si Cham, at si Yafet, at sila'y nangagkaanak pagkaraan ng baang gumunaw. Ang mga anak ni Yafet, si Gomer, at si Magog, at si Madai, at si Javan, at si Tubal, at si Meshek, at si Tiris. At ang mga anak ni Gomer, si Askenaz, at si Rephat, at si Togarma. At ang mga anak ni Javan, si Elisa, at si Tarsis, si Sitem, at si Dodanim. Sa mga ito nanggabahagi ang mga pulo ng mga bansa, sa kanilang mga lupain, na bawat isa'y ayon sa kani-kanyang wika, ayon sa kani-kanilang angkan, sa kani-kanilang bansa. At ang mga anak ni Cham, si Cush, at si Mizraim, at si Phut, at si Canaan. At ang mga anak ni Cush, si Siba, at si Havilah, at si Sabta, at si Rama, at si Sabtek, at ang mga anak ni Rama, si Sheba, at si Dedan. At naging anak ni Cush si Nimrod, siyang napasimulang maging makapangyarihan sa lupa. Siya'y makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon kaya't karaniwang sabihin, gaya ni Nimrod, na makapangyarihang mangangaso sa harap ng Panginoon. At ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel, at ang Erek, at ang Akkad, at ang Kalna, sa lupain ng Shinar. Buhat sa lupaing yaon ay napasa Assyria at itinayo ang Ninive, at ang Rehobotir, at ang Kala. At ang Rey Senador, sa pagitan ng Ninive at ng Kala, na siyang malaking bayan. At naging anak ni Mizraim si Ludam, at si Anamim, at si Lehabim, at si Naphtuhim. At si Pathrusim, at si Kaslam, na siyang pinagbuhatan ng mga Filisteo, at ang Captorim. At naging anak ni Canaan si Sidon, na kanyang panganay, at si Heth. At ang Jebuso, at ang Amorio, at ang Gergeseo. At ang Hevo, at ang Areseo, at ang Sineo. At ang Aradio, at ang Samaario at ang Amatheo, at pagkatapos ay kumalat ang mga angkan ng Kananiyo. At ang hangganan ng Kananiyo ay mula sa Sidon, kung patungo sa Gerar, hanggang sa Gaza, kung patungo sa Sedoma at Gomora, at Adma, at Zebulun hanggang Lasa. Ito ang mga anak ni Cham, ayon sa kani-kanilang angkan, ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang mga lupain, sa kanilang mga bansa. At nagkaroon din naman ng mga anak si Sem, na ama ng lahat ng mga anak ni Heber, na siya ring lalong matandang kapatid ni Yafet. Ang mga anak ni Sem, si Elam, at si Asher, at si Arphaxad, at si Lod, at si Aram. At ang mga anak ni Aram, si Uz, at si Hul, at si Gether, at si Mas. At naging anak ni Arphaxad si Sala, at naging anak ni Sala si Heber. At nagkaanak si Heber ng dalawang lalaki, ang pangalan ng unay Peleg, sapagkat sa mga araw niya'y nahati ang lupa, at ang pangalan ng kanyang kapatid ay Joktan. At naging anak ni Joktan si Almodad, at si Sheleph, at si Hazarmavet, at si Jerah. At si Hadoram, at si Uzel, at si Dikla. At si Obal, at si Abimael, at si Sheba. At si Ophir, at si Havilah, at si Jobad, lahat ng ito ay mga naging anak ni Joktan. At ang naging tahanan nila ay mula sa Mesa, kung patungo sa Sephar, na siyang bundok sa silanganan. Ito ang mga anak ni Sem, ayon sa kani-kanilang angkan, ayon sa kani-kanilang wika, sa kani-kanilang lupain, ayon sa kani-kanilang bansa. Ito ang mga angkan ng mga anak ni Noe, ayon sa kani-kanilang lahi, sa kani-kanilang bansa, at sa mga ito nanggabahagi ang mga bansa pagkatapos ng baang gumunaw. Genesis Kapitulo 11. At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita. At nangyari, na, sa kanilang paglalakbay sa silanganan, ay nakasumpong sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinner, at sila'y nanahan doon. At nagsangusapang, hali kayo, tayo'y gumawa ng mga laryo, at ating lutuing mabuti, at inari nilang bato ang laryo at ang bitin ay inaring argamasa. At nagsipagsabi, hali kayo. Magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog, na ang taluktok ni Yaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan, baka tayo'y manggalat sa ibabaw ng buong lupa. At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog, na itinayo ng mga anak ng mga tao. At sinabi ng Panginoon, narito, sila'y iisang bayan at silang lahat ay may isang wika,
at ito ang kanilang pinasimulang gawin, at, ngayon ay walang makasasawate sa anumang kanilang balaking gawin. Hali kayo, tayo'y bumaba at dyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Ganito pa niyanabog sila ng Panginoon mula riyan, sa ibabaw ng buong lupa, at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa, at mula roon ay panyanubog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. Ito ang salit-saling lahi ni Sem, may 100 taon si Sem at naging anak si Arphaxad, 2 taon pagkatapos ng baang gumunaw. At nabuhay si Sem, pagkatapos na maipanganak si Arphaxad, ng 500 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Arphaxad, ng 35 taon, at naging anak si Sala. At nabuhay si Arphaxad pagkatapos na maipanganak si Sala, ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sala ng 30 taon, at naging anak si Heber. At nabuhay si Sala pagkatapos na maipanganak si Heber, ng 403 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Heber ng 34 na taon, at naging anak si Peleg. At nabuhay si Heber pagkatapos na maipanganak si Peleg, ng 430 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Peleg ng 30 taon, at naging anak si Ro. At nabuhay si Peleg pagkatapos na maipanganak si Ro, ng 209 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Ro ng 32 taon, at naging anak si Sirog. At nabuhay si Ro pagkatapos na maipanganak si Sirog, ng 207 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Sirog ng 30 taon, at naging anak si Noker. At nabuhay si Sirog pagkatapos maipanganak si Noker, ng 200 taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Noker ng 29 na taon, at naging anak si Ter. At nabuhay si Noker pagkatapos na maipanganak si Ter, ng 119 na taon, at nagkaanak ng mga lalaki at mga babae. At nabuhay si Ter ng 70 taon, at naging anak si Abram, si Noker at si Haran. Ito nga ang mga lahi ni Ter, naging anak ni Ter si Abram, si Noker, at si Haran, at naging anak ni Haran si Lot. At namatay si Haran bago namatay ang kanyang amang si Ter sa lupaing kanyang tinubuan, sa Ur ng mga Kaldeo. At nagsipag-asawa si Abram at si Noker, ang pangalan ng asawa ni Abram ay Sarai, at ang pangalan ng asawa ni Noker, ay Milka, anak ni Haran, ama ni Milka at ama ni Iska. At si Sarai ay baog, siya'y walang anak. At ipinagsama ni Ter si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at sama-samang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeo upang magsipasok sa lupain ng Canaan, at nagsidating sila sa Haran, at nagsitahan doon. At ang mga naging araw ni Ter ay 205 taon, at namatay si Ter sa Haran.